May kakalikutin ulit tayo guys, isang GMA for the box. So ang problema nito mga kalikot, same pa rin dun sa mga inaayos nating dating GMA for the box. Matagal siya mag power, malamang ganun pa rin yung sira nitong GMA for the box. Baka sa kanyang mga capacitor, siguro may leak na rin, at saka itong Astron na stand fan. So ito naman guys, na-plug na natin to, kaso hindi siya umiikot or ugong, wala siyang ugong. So i-check natin mamaya mga kalikot yung kanyang motor. Bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel, at saka sa mga nag-comment na rin sa ating comment section. Shoutout natin si Jubic Tabligan, Ram Amin Candelaria, Barangay Libho, Jinky Martinez, Diana Mitarem, Ramo Isalok, Terso Celes, DIY Solar Mark, Nestor Eba, Hayar Polerio Bermedo, Ila Lerios, Myla Carlet Obel, Ana Far, Ryan M. Imotna, Marian Irish, Arnel Jeep Romerosa, at saka kay Nico Canete Villar. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Ayan, kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel, at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Unahin muna natin mga kalikot itong GMA for the box. Malamang may leak na yung filter capacitor nito, kaya papalitan natin siya. Ito guys, bali 4 times na tayong nag-ayos ng ganito na same lang yung sira yung kanyang capacitor. So yan din yung i-check natin mamaya, kasi matagal daw mag-on sabi ng may-ari. Ito ang karamihan na sira ng GMA for the box. So ayan na nga, bumungad na sa atin yung leak na capacitor. Ayan, lumubo na siya. So papalitan natin siya guys ng mas mataas na volts. Ito kasi nasa 16 volts by 1000 microfarad. So papalitan natin siya ng 25 by 1000. Lahat kasi ng GMA for the box na inaayos natin mga kalikot, tinataasan natin yung capacitor dito sa kanyang secondary. So ito guys, 16 volts by 1000 microfarad. Pinapalitan natin siya ng 25 volts by 1000 microfarad. Okay naman yung mga lahat ng pinalit natin, hindi naman bumalik yung customer natin. So papalitan natin siya ng mas mataas na volts. Baklasin muna natin yung kanyang board. Karamihan mga kalikot, ito lagi yung pinapalitan natin yung kanyang filter capacitor, itong dalawa na to. Ito guys, hindi siya lumubo pero may leak na siya dito sa baba. Papalitan na rin natin itong isa. Bali dalawa yung papalitan natin. Dito naman siya sa baba nag-leak itong isa. So papalitan natin itong dalawang capacitor na to. So hanap muna tayo guys ng pamalit natin. A few moments later. Binalik muna natin yung kanyang board para makita nyo rin mga kalikot. Plug muna natin siya para at least makita nyo rin. Power natin. Ayan guys, wala siyang power. Naka-plug na siya. So mukhang dito nga yung may tama yung kanyang capacitor. At least nakita nyo, naka-plug na siya. Ayan, kahit anong power natin, ayan, wala siyang power. Okay, so baklasin na lang natin yung kanyang capacitor, yung dalawang capacitor. Much later. Natanggal na natin yung dalawang capacitor mga kalikot. Yung isa pala 10 volts by 470 microfarad. So tataasan natin siya, gagawin natin 16 volts 470. Tapos ito gagawin natin 25 by 1000. So hanap muna tayo guys, update ko na lang kayo mamaya. 2,000 years later. May nahanap tayo dito mga kalikot sa power supply ng computer. 16 by 470. Ito yung papalit natin. Ayan. Tapos ito naman yung 25 volts natin mga kalikot. Galing naman to sa board ng timer ng Pisonet. Ayan, 25 by 1000 microfarad. Tapos itong isa ay wala pala to, yung tinanggal natin kanina, 16 volts by
470 microfarad. So ito yung ikakabit natin mga kalikot. Kapag ikinabit nyo na mga kalikot yung capacitor, check nyo lang yung kanyang polarity, yung positive negative nya. So sa atin dito sa may shade na white, yan yung negative natin. Tapos yung wala, ito yung positive natin. Okay, so ikabit ko muna mga kalikot, tapos subukan na natin. A few moments later. Nakabit na natin mga kalikot yung bagong capacitor natin. Assemble na natin siya, tapos check natin kung okay na yung kanyang power. Plug na natin siya mga kalikot, try na natin. Tapos ayan, okay, so nagkaroon na siya ng power. So ibig sabihin okay yung ginawa natin mga kalikot. Ayan, off natin. Ano ba yan? Ayan, power natin. Okay, ayan, so okay na siya mga kalikot. Yun lang yung ginawa natin. Pinalitan natin yung dalawang capacitor dito sa supply ng secondary nya, yung 10 volts 470 microfarad at saka yung 16 volts by 1000 microfarad. So ang ginawa natin mga kalikot, sa akin kasi tinataasan ko yung volts na nilalagay ko or yung replacement natin. Ito guys, 10 volts siya, ginagawa nating 16 volts by 470 pa rin. Tapos ito naman 16 volts by 1000, ginagawa nating 25 volts by 1000. So okay, pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot. Okay na siya. So yun lang yung mga ginawa natin dito mga kalikot. Siguro mga 4 times na tayo nag-ayos na ganito pa rin yung sira ng GMA for the box, yung supply ng secondary nya. Yung dalawang capacitor mismo yung bumibigay or naglilik siya. So ito lang yung pinalitan natin guys. Tapos naging okay na siya. So proceed ulit tayo dun sa Astron na stand fan natin. So in-next natin siya. Much later. I-next natin yung stand fan electric fan mga kalikot. Lagi naman natin ginagawa to kapag nagto-troubleshoot tayo ng isang electric fan. Testerin muna natin yung kanyang power cord. So naka ohms tayo. Check natin kung may reading sa ating tester. Ayan. So wala tayong reading sa ating tester, ibig sabihin may problema sa kanyang motor or dito sa kanyang power cord. Baklasin muna natin mga kalikot. Dito natin i-check yung kanyang power cord. Check natin kung putol siya. Ayan, may reading sa ating tester. So dito sa isang line, ayan, okay naman. So ibig sabihin yan mga kalikot, may problema dito sa kanyang motor or na-open na yung kanyang thermal fuse. So babaklasin natin yung kanyang motor. Check rin natin mamaya mga kalikot kung okay pa yung kanyang bushing shafting, kung wala pa siyang groove. Pero kapag may groove na siya or may gasgas yung kanyang shafting, papalitan natin. Tapos yung kanyang bushing, check muna natin yung kanyang motor. Yan, mukhang malagkit na rin yung kanyang bushing shafting. Linisan natin mamaya mga kalikot kapag natis na natin or na-check na natin yung kanyang motor. So ito na yung kanyang thermal fuse. Ito yung titesterin natin. Malutong na rin yung mga panali nyo. So palitan natin mamaya yung mga panali niya ng bagong panali. Pero testerin muna natin yung kanyang thermal fuse. Ayan, so walang reading sa ating tester. So
So ibig sabihin open na itong kanyang thermal fuse mga kalikot. Palitan natin ng bagong thermal fuse. Check ulit natin. Ayan guys. Open na yung kanyang thermal fuse. Ayan. Walang reading sa ating tester. Okay, so palitan muna natin ng thermal fuse. Lagi naman natin binabanggit kapag sira yung ating motor or na-open yung kanyang thermal fuse, mas maganda mga kalikot na lagyan natin siya ng thermal fuse para safe yung ating winding motor. Kasi kapag wala yung thermal fuse niya, ang sisirain niyan yung kanyang winding motor kapag umiinit na yung ating or hindi umiikot yung ating electric fan. So iinit siya hanggang sa masunog yung ating winding. So mas maganda kapag mayroon siyang thermal fuse para safe yung ating winding motor. So papalitan muna natin guys yung kanyang thermal fuse. And then papalitan natin mga kalikot yung dating panali niya. Ayan, malutong na kasi. Mayroon naman tayong available na thermal fuse. Ito yung ipapalit natin mga kalikot. Ayan. So dapat ganyan may reading sa ating tester. Okay, ikabit ko muna mga kalikot. Tapos linisin natin itong kanyang bushing shafting. Kasi medyo malagkit na. Ayan o. Tapos lagyan natin ng oil. Tapos salpak na natin. And then testing na natin siya mga kalikot. Or testerin muna natin bago i-plug sa kuryente. Napalitan na natin siya ng mga panali niya mga kalikot. Ayan, tapos nakabit na rin natin yung thermal fuse niya. Testerin ulit natin dito sa kanyang power cord. Ayan guys, may reading na siya kaagad. Baka naka-switch na dito. So switch natin. Ayan. Okay. 1, 2, 3, off. Okay. So update ko na lang kayo mamaya guys. Bali lilinisin ko muna yung kanyang bushing shafting para maging smooth yung ikot niya kasi malagkit na to kasi sa sobrang dumi. Much later. Natapos na natin siya nalinisan mga kalikot. Dito sa kanyang shafting wala namang tama. Ayan o, mukhang bago pa. Tapos dito sa harap ganun din. May bakat lang siyang itim pero okay lang yan. So lagyan na lang natin siya ng langis. Salpak na natin and then testing na natin siya mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Lagyan natin ng tape para ma-check natin or makita nyo rin na umiikot yung ating shafting. So plug na natin. Ayan, switch na natin siya mga kalikot. Ayan, number 1. Okay, so magandang ikot niya. Number 2, number 3, 0. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Okay, so assemble na lang natin siya mga kalikot. Ang pinalitan lang natin dito mga kalikot yung kanyang thermal fuse. Ayan, open na siya. So pinalitan natin siya ng bago. Tapos pinalitan na rin natin yung kanyang mga cable tie or yung kanyang panali. Tapos nilinisan natin yung kanyang bushing shafting kasi malagkit na siya. Ayan o, pre-wheeling na siya. So natis na natin, okay na yung kanyang ikot. Okay, bali assemble na lang natin mamaya mga kalikot yung kanyang frame at saka yung kanyang fan. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.